Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. The Last Customer. Hindi ko makakalimutan yung huling customer na pumasok sa convenience store namin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao ba talaga siya. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang 24-hour convenience store. Night shift ako noon. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Karaniwan, tahimik ang store paglampas alas 2. Iilan na lang ang customer. Mga galing trabaho. Mga estudyanteng bumibili ng snacks. Mga rider na nagpapahinga. Normal lang. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Bandang alas 2:50 ng mada. Papasara na sana ako ng cash register para sa daily report. Doon pumasok yung lalaki. Matangkad. Nakaitim na jacket. Nakakap. At nakayuko. Hindi ko makita ng maayos yung mukha niya. Akala ko ordinaryong customer lang. Kumuha siya ng bottled water. Tinapay. At isang maliit na kandila. Medyo nagtaka ako sa kandila. Pero wala namang bawal doon. Paglapit niya sa counter, hindi siya nagsalita. Tinuro lang niya yung mga item. Ako na ang nagsabi. Sir, 127 pesos po. Wala siyang sagot. Iniabot niya lang ang pera. Saktong 127 pesos. Barya lahat. Habang binibilang ko yung sukli, napansin kong sobrang lamig ng kamay niya. Parang galing freezer. Pero baka naman galing lang sa labas. Maulan kasi nung gabing iyon. Pagkakuha niya ng pinamili, umalis agad siya. Hindi man lang tumingin sa akin. Normal lang sana. Kung hindi lang dahil sa sinabi ng kasama kong guard. Paglabas ng customer, lumapit siya sa counter. Tapos tinanong niya ako. Sino kausap mo? Natawa ako. Sino pa? Yung customer. Bigla siyang napatingin sa pinto. Tapos sa akin. Seryoso ka? Siyempre. Doon siya namutla. Kasi ayon sa kanya, wala raw pumasok sa store. Akala ko binibiro niya lang ako. Pero ipinakita niya yung pwesto niya sa labas. Diretso raw ang tingin niya sa entrance buong oras. At wala raw siyang nakitang tao. Hindi ako naniwala. Kaya chinek namin ang CJ. At doon ako kinabahan. Sa recording, nakikita akong nagsascan ng 3 item. Nakikita akong may kinakausap. Nakikita akong tumatanggap ng pera. Pero, wala talagang customer. Walang taong nakatayo sa harap ko. Bakanteng counter lang. Nagsimula nang manginig yung kamay ko. Paulit-ulit naming pinanood yung footage. Pareho ang resulta. Parang mag-isa lang akong nagsasalita. At ang mas nakakatakot, lumabas sa inventory report na nabawasan niya ang bottled water, tinapay, at kandila. Eksaktong 3 item. Parang may bumili talaga. Pero walang record ng bayad. At wala ring tao sa video. Akala ko doon matatapos. Pero hindi. Kinabukasan, may matandang babae na pumasok sa store. Tinitignan niya yung bulletin board sa may entrance. Bigla siyang lumapit sa akin. May hawak siyang lumang litrato. Tinanong niya ako. Iho, nakita mo ba itong anak ko? Pagtingin ko sa picture, nanlamig buong katawan ko. Siya yung customer. Yung lalaking bumili ng tubig, tinapay at kandila. Parehong mukha. Parehong cap. Parehong jacket. Pero ang sabi ng matanda, mahigit 1 taon nang patay ang anak niya. Naaksidente raw sa highway malapit sa store. Hindi ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Hindi ko na kinaya. Pagkatapos ng shift na yon, nag-resign ako makalipas ang ilang linggo. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Tuwing sasapit ang alas 2:50 ng madaling araw, may lumalabas pa ring 3 item sa inventory report. Isang bottled water. Isang tinapay. At isang kandila. Kahit walang naitalang customer. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang bumibili ng mga yon. O kung may bumibili nga ba talaga. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis,
Check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.